Ang clerk ng hotel na si Bart ay may problema sa pag-iisip at gabi-gabi niyang tinitignan ang mga customer sa kani-kanilang kwarto gamit ang hidden camera. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang gayahin ang kanilang mga kilos at pananalita na nahihirapan siyang gawin sapagkat hindi siya normal. Nakatira si Bart sa silong ng kanilang bahay kung saan ay minomonitor din niya ang kanyang ina gamit ang CCTV. Iniwan ng kanyang mama ang plato sa hagdan ng basement at habang kumakain ay pinagmamasdan ni Bert ang ina para gayahin ang mga kilos nito. Gamit ang kotse ay tumungo siya sa kanyang trabaho bilang night clerk ng isang hotel. Nakasalubong niya ang kanyang boss at gusto nitong makipag-usap sa kanya, subalit naiilang si Bart at hindi gaanong nagsasalita. Umupo siya sa kanyang mesa at nagpalipas ng oras sapagkat walang gaanong customer sa mga oras na yun. Naboard ang clerk hanggang sa siya ay makaidlip, subalit biglang may dumating na customer na nagngangalang Karen at tinanong ang tungkol sa isang reservation. Tinuro ng clerk ang room number ng pangalan na binigay niya at hindi alam ng babae na may hidden camera din siya sa kwartong iyon. Pinanood ni Bart ang babae at maya-maya pa ay may pumasok na lalaki na tila ay nabigla nang makita niya si Karen. Biglang dumating ang kanyang karelyebo at sa gulat ni Bart ay agad niyang isinara ang tablet. Buti na lang ay inakala ng katrabaho na nanonood lang siya ng Viva Max. Umuwi si Bart at umupo para kumain ng ice cream habang pinapanood si Karen. Sa tingin niya ay may pinagbabawal na relasyon ang dalawa at maya-maya pa ay nag-away sila. Sinimulang bugbugin ng lalaki si Karen at nang may nahulog na baril sa kanyang bag ay nataranta si Bart at nagmadali siyang pumunta ng hotel para iligtas ang babae. Habang naninigarilyo sa labas ang isang clerk ay bigla itong nakarinig ng malakas na putok at nang pumasok siya sa kwarto ay nakita niya si Bart na nakaupo sa kama katabi ng bangkay ni Karen. Nang umalis ang katrabaho para tumawag ng pulis ay tinanggal ni Bart ang lahat ng SD card ngunit hindi sinasadyang mahulog ang isa. Kinabukasan, ang detective na si Espada ang naatasang mag-imbestiga at tinanong niya ang may-ari ng hotel tungkol kay Bart. Giit ng boss na 3 taon nang nagtatrabaho ang clerk sa kanya at never pa siyang nagkaproblema. Nang lapitan ni Espada si Bart ay bigla nitong isinalaysay na bumili siya ng ice cream kagabi at pagkatapos ay umuwi upang manood ng TV. Napagtanto niyang naiwan ang kanyang wallet sa hotel kaya bumalik siya kaagad upang kunin ito. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay detalyado niyang nasagot ang lahat ng mga tanong ng detective. Gayunpaman, nang tanungin ni Espada kung paano nito binayaran ang ice cream na wala ang kanyang wallet ay hindi nakasagot ang binata. Dinala siya sa istasyon ng pulis kung saan nakipag-usap si Espada sa kapwa detective na si Nick na asawa pala ni Karen. Naiiyak ang mister at hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa sa isang hotel sa kalagitnaan ng gabi. Dinagtagal ay dumating ang ina ni Bart sa istasyon at nakipagtalo sa detective. Nagbanta ito na magdadala siya ng abogado at pagkatapos ay iniuwi niya ang kanyang anak. Tinanong ng ina ni Bart kung ano ang nangyari at nang hindi sumagot ang binata ay sinabi ng ina na poprotektahan niya ito kahit anong mangyari. Hindi umimik ang anak at pagkatapos ay tumungo na ito sa basement. Muling tiningnan ni Bart ang video sa hidden camera at sa pagkakataong ito ay napansin niya ang tattoo sa braso ng lalaki na tila ay isang ibon. Inilipat si Bart ng kanyang amo sa ibang hotel. Isang gabi ay dumating ang isang dalaga na nagngangalang Andrea at habang nakikipag-usap sa clerk ay napagtanto ng dalaga na meron itong kondisyon. Matyaga siyang nakipag-usap kay Bart at pagkatapos ay tumungo na siya sa kanyang kwarto. Kinuha ng clerk ang hidden camera sa kanyang kurbata at pinanood niya ang sarili habang kinakausap si Andrea at tila ay naaakit siya sa dalaga. Kinabukasan ay napansin ni Bart na may tumitiktik sa kanya kaya nagpanik ang binata at pumasok siya sa isang grocery store kung saan nakasalubong niya si Andrea. Sa kanilang pag-uusap ay binanggit ni Bart ang kanyang kalagayan at giit ng dalaga na ang yumao niyang kapatid ay may kapareho ding kapansanan sa kanya. Tinawag niya na matalino at matapang si Bart at agad namang gumaan ang loob ng binata sa kanya. Binilang ni Bart ang kanyang mga memory card at napagtanto niyang nawawala ang isa. Sa kasamaang palad ay natagpuan na ito ni Espada at napanood na niya ang laman nito. Sinabihan siya ng mister ni Karen na arestuhin si Bart sapagkat siya ang pangunahing sospek, ngunit paliwanag ng detective na ang nakunan lang ng camera ay mga binti at wala silang matibay na ebidensya. Kinwestiyon ng detective ang isa pang clerk tungkol sa camera at giit nito na nakita niya si Bart na nanonood ng video, ngunit inakala niya na iyon ay Viva Max lamang. Nang gabing iyon, hinatid si Andrea ng isang kotse sa hotel. Sinabihan siya ni Bart na inayos nito ang kanyang aircon, ngunit ang totoo ay naglagay talaga siya ng hidden camera sa kwarto nito. Naligo ang dalaga sa pool ng walang bra at nagulat siya nang makita si Bart na may hawak na tuwalya. Giit ng clerk na wala silang lifeguard sa hotel kaya siya na lang ang nagbantay sa kanya. Maya-maya ay pinatabi niya si Bart para makipag-usap. Tinanong ng binata kung sino ang lalaking naghatid sa kanya sa hotel na hinalikan pa niya bago pumasok. Ngumiti lang si Andrea at hindi sumagot. Tinanong niya si Bart kung may kasintahan ito at giit ng clerk na weirdo ang tingin ng mga tao sa kanya kaya hindi talaga siya magkakaroon ng kasintahan. Habang tahimik si Bart ay tinanong siya ng dalaga kung ano ang iniisip nito. Bigla na lang nitong hinalikan si Andrea ngunit pagkatapos ay nagsimula na siyang magpanik. Sinabi ng dalaga na okay lang iyon at pagkatapos niyang pinaupo si Bart ay hinalikan din niya ito. Kumalma ang clerk at nagpa siya itong humiga sa kandungan ni Andrea.
Inamin ng dalaga na umibig siya sa isang lalaki na may asawa at yun ang humatid sa kanya sa hotel. Giit niya na naging komplikado ang lahat at hindi na niya alam ang gagawin. Para gumaan ang loob nito ay sinabihan siya ni Bart na siya ang magiging lifeguard niya at naantig naman dito ang dalaga. Kinabukasan, nagpa siya si Bart na ayusin ang sarili para kay Andrea. Nagpagupit siya ng buhok, bumili ng bagong damit, at kumuha ng bagong kotse. Pumunta siya sa hotel para sunduin si Andrea, ngunit nakita niya itong inaararo ng lalaki na may parehong tattoo sa taong pumatay kay Karen. Agad bumalik si Bart sa bahay at nalaman niyang kinuha ng mga pulis ang lahat ng kanyang gamit. Tinanong ng detective kung bakit walang laman ang kanyang hard drive at sagot ni Bart ay regular siyang nagde-delete ng mga files. Nagduda ang detective at sinabing marahil ay nagkarelasyon sila ni Karen at pinatay niya ito nang magkaroon sila ng alitan. Nagalit naman ang binata at itinanggi ang mga paratang ni Espada. Pag-alis ng mga pulis ay inilabas ni Bart ang itinago niyang gamit at pinanood niya si Andrea na ngayon ay kasama na naman ang lalaki sa kama. Nalungkot si Bart at nagmukmuk lang ito buong maghapon. Ayaw niyang magtrabaho, ngunit hinikayat siya ng ina na magpakatatag. Kalaunan ay lumabas din ang binata at sinamahan niya ang kanyang ina na kumain. Nang gabing iyon ay nasa kotse si Andrea kasama ni Nick, ang asawa ni Karen. Karelasyon pala ng dalaga ang pulis na siya ring pumatay sa sarili niyang asawa. Giit ni Nick na ito lang ang tanging paraan at nang tanungin niya ang kabit kung tutulungan ba siya nito ay naiiyak na sumagot si Andrea ng oo. Kinabukasan, binisita ng dalaga si Bart sa kanyang bahay. Inamin ni Bart na mahal niya si Andrea ngunit winasak nito ang kanyang puso. Humingi ng paumanhin ang dalaga at sinabing masaya siya na nakilala niya ang clerk. Bago umalis ay nangako siya kay Bart na hindi na niya ito guguluhin pa. Nang gabing iyon ay pinanood ng binata si Andrea, ngunit nang makita niyang sinasaktan ni Nick ang dalaga ay nagmadaling umalis si Bart para iligtas siya. Nang kumprontahin niya si Nick ay sinakal siya nito, ngunit nang nagsisigaw na si Bart ay natakot ang pulis at umalis. Inamin ni Bart kay Andrea na naglagay siya ng hidden camera at nagalit dito ang dalaga, ngunit pagkatapos ay nagpasalamat din siya dahil sa pagligtas nito sa kanya. Giit ni Bart na meron siyang gustong ipakita sa kanya at dinala niya si Andrea sa bahay kung saan pinakita niya ang video ni Karen kasama si Nick. Nagulat si Andrea at tinanong niya si Bart kung nakita na ba ito ng mga pulis. Giit ng binata na nakalagay iyon sa external hard drive na hindi nakita ng mga awtoridad. Nagsimulang humagulgol si Andrea at sinabing hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kinomfort naman siya ng binata at sinabing kailangan niyang magpahinga. Humiga sa kama ang dalaga at pinayakap si Bart sa kanya. Paggising ng binata ay nakita niya si Andrea na nakabihis na at nakaimpake. Giit ng dalaga na handa na siyang umalis at tumakas kasama niya. Sa unang pagkakataon ay hindi na nahihirapan si Bart magsalita hanggang sa nagsimulang maglaplapan ang dalawa at nang nagsimula na silang mag-init ay biglang nagising si Bart sa kanyang panaginip at napagtanto niyang umalis na si Andrea tangay ang external hard drive na naglalaman ng ebidensya. Iniwan din ito ang baril ni Karen sa kanyang kama para mapunta ang sisi sa kawawang night clerk. Ibinigay ni Andrea kay Nick ang external hard drive at pagkatapos ay sumakay ito sa kotse. Napagtanto ni Bart ang panlulokong ginawa ng dalaga na lalong nagwasak ng kanyang puso. Maya-maya pa ay narinig ng kanyang ina ang putok ng baril, ngunit hindi siya makapasok sa basement. Tinawagan niya ang mga pulis at kalaunan ay dumating si Espada at mga kasama nito. Pagdating sa basement ay hindi nila mahanap si Bart at ang tanging nakita ng detective ay isang sulat mula sa kanya na nagsabing sana ay ibinigay na lang niya kaagad ang mga ebidensya. Kalakip din sa envelope ang mga SD card at nang panuuri niya ang nilalaman nito ay nakita niya kung paano pinatay ni Nick ang sariling asawa. Di nagtagal ay hinuli din ng mga pulis ang mister at kabit nitong si Andrea. Samantala, si Bart ay nasa isang mall at sinusubukan niyang gawin ang mga natutunan niya mula sa mga video sa pamamagitan ng pagbati sa iba't ibang tao na nakakasalubong niya. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.